nitong Lunes, ano po ngayon, Wednesday po ngayon, nung Lunes nalaman po natin yung pagsabi ni Sec Remulla ng DILG, nabubuwagin daw po ang sangguniang kabataan. Alam niyo po, marain po tayong tumututol at nababahala sa mungkahing ito. Ang SK ay hindi lamang isang simpleng organisasyon. Ito po ang institusyon na nagsisiguro na ang kabataan ay may boses at representasyon sa pamahalaan. Alam niyo po, kapag tinanggal ang SK, parang sinasabi na hindi mahalaga ang tinig ng kabataan sa paggawa ng desisyon na makakaapekto mismo sa ating kinabukasan. Ayun po. Yes. And Councilor, ano naman po ang po masasabi po dahil eto nga, kagaya na binanggit natin kanina, of course, pamosong linya ng ating pong pambansang bayani, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So kapag mawala na po yung kabataan po natin with this kind of leadership na binibigay, so what's next? Na sa tingin po ba ninyo na may punto rin po, may punto argumento itong si Secretary Rimulya hinggil nga po dito sa pagnais po na pagbuwag kasi sa mga ilang pong mga diskursyon, kasi di lang po ngayon, kundi matagal na rin pong pinag-uusapan po yan, yung pong pagbuwag po ng SK Councilor. Alam niyo po, nakikita po natin, kung tutuusin po, totoo ang sinasabi ng ating pambansang bayani na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero paano magiging pag-asa ang kabataan kung aalisin ang mismong mekanismong nagbibigay sa amin ng pagkakataon na mamumuno at magsilbi? Posibleng may punto si Secretary Remulla sa pagtukoy sa ilang kahinaan at problema sa SK, pero hindi natin itinatanggi na may mga bagay na dapat ayusin. Pero ang sagot po dito sa pagbuwag, kundi reforma, hindi po pagbuwag. Bigyan ng mas malinaw na direksyon, dagdag na training, at sapat na suporta sa ang mga kabataang leader. Siguro, gusto rin pong tawag dito, parang ang gawing solusyon, basta kundi reforma, yung mas malinaw pa, mabigyan pa ng magandang direksyon, puro pa trainings, sapat na suporta sa ating mga kabataang leader dahil sila po ang mga susunod na henerasyon na sinasabi nga ni Dr. Jose Rizal na ang pag-asa ng bayan. Kaya naniniligan po tayo na huwag natin patahimikin ang kabataan sa halip palakasin at dinangin natin sila. Dahil kung walang SK, walang organisadong representasyon ang kabataan at doon mawawala ang tunay na pag-asa ng bayan. And Councilor, speaking of reform at mga provision, ano kayang kinakailangan po doon? Lalo po yung binasabi po na nagiging training ground lamang po ng mga political dynasties or ng mga anak po ng mga politiko dito nga po sa pagiging SK. Ano kaya ang maari po nating ilagay po doon bilang kayo rin po ay kaliwat kanan ang ginagawa po ninyo ng mga development at pati po yung information sa mga kabataan. Of course, dati dumating pa ito po nga si Attorney Chel Jokno para po magsalita po sa mga kabataan po sa Kalasyaw po, Councilor. Yes po. Alam niyo po, sa amin sa Sangguniang Kabataan, napaka-kaunti ang ating mga pa-training, ang ating mga kung paano nga ba nag-work ang Sangguniang Kabataan. Yun po ang nagiging problema sa amin. And with that initiative po ng ating mga Sangguniang Kabataan Federation, ngayon kung wala pong initiative, wala na pong alam. Basta mag-work na ang ating ano. Ngayon po, kailangan po natin palakasin ang mga kasanayan ng mga SK officials pamamagitan ng tamang pagsasanay at capacity building. Lalong-lalo na sa transparency and accountability, andyan po ang COA na pwede magbigay. O kaya mas paigtingin pa, mas gawing striktuhan pa ang ating mga sangguniang kabataan. Alam niyo po, napaka-strikto ng guidelines sa sangguniang kabataan. Sabi nila, bawal lumaban ang SK kung meron kang tawag dito, yung third or second consanguinity na tinatawag nila. Ngayon, dito lang sa SK yung natutupad. Stricto natutupad. Sana po sa ibang sa ibang kapitan, sa councilors, senators, House of Representatives. Alam niyo po, napaka-stricto dito sa SK.
Pero sana po samahan po nila ng mga training pa. Sa ganitong paraan, hindi lang siya magiging, anong tawag dito? Yung parang pag inistriktuhan po ang ating mga sangguniang kabataan, hindi po ito malalagay sa sinasabi nilang training ground ng korupsyon. Mm. Kundi gawing mas, anong tawag dito? Gawing mas maging patag ang ating direksyon ng mga sangguniang kabataan. Kung hindi magiging leadership laboratory kung saan huwag nating isipin yung training ground ng korupsyon, kundi magiging leadership laboratory kung saan nahuhubog ang susunod na henerasyon ng matino, mahusay at may malasakit na mga pinuno ng bayan.